Wala siyang silbi, Griselda. Isang pabigat na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Isang basurang galing sa putikan na kahit anong bihis mo ay amoy lupa pa rin. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na labaha na humiwas sa katahimikan ng pasilyo ng Casa Remedios. Bawat salita ay may dalang lason, malamig at walang bahid ng awa. Pero ma, paano kung magtanong si Alejandro? Alam mo namang mahal na mahal niya ang babaeng yan. Sagot ni Griselda. Ang tono ay puno ng pangungutya at kawalang galang. Huwag kang tanga. Pagbalik ng kapatid mo, tapos na ang lahat. Ang bahay na ito, ang lahat ng perang pinaghirapan niya sa barko ay mapupunta sa atin. At ang babaeng yan, itatapon natin siya pabalik sa probinsya kung saan siya nanggaling. Kasama ang anak niya. Sa kabilang panig ng nakasarang pinto, nakaluhod sa malamig na sahig si Faustina. Hawak niya ang isang basahan na babad sa tubig at sabon. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa ginaw. Hindi dahil sa aircon ng mansyon, kundi dahil sa matinding lagnat na 3 araw na niyang tinitiis. Ang kanyang tiyan, na 8 buwan na ang laki, ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Narinig niya ang lahat. Ang bawat katagang binitawan ng biyenan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Pinilit niyang huminga ng malalim, pero ang hangin sa paligid ay tila naging semento na bumabara sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay basa ng pawis at tumatulos sa kanyang maputlang pisingi. Ilang oras na siyang nakaluhod doon. Inutusan siya ni Doña Remedios na kuskusin ang bawat kanto ng sahig para sa darating na handaan, kahit pa ang labas ay binubugbog na ng malakas na hangin at ulan dulot ng bagyo. Hindi siya pwedeng tumigil. Hindi siya pwedeng magreklamo. Dahil sa tuwing susubukan niyang magpahinga, laging ipapaalala sa kanya ang utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Faustina. Kuskos. Punat. Kuskos. Bawat galaw niya ay may kasamang kirot na gumagapang mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang mga binti. Ang sahig na puting-puti ay tila naging salamin kung saan nakikita niya ang sariling anyo. Isang babaeng lanta, pagod, at unti-unti nang nauubos. Isang matinding pitik ng sakit ang naramdaman niya sa kanyang sinapupunan. Napakapit siya sa gilid ng pader. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa mamahaling wallpaper ng bahay. Napapikit siya ng mariin. Anak, kumapit ka. Konti na lang, uuwi na ang papa mo. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay isang paos na pagsusumamo na tila nilalamon ng dagundong ng kulog sa labas. Naalala niya ang mga papel na pinapirmahan sa kanya kanina. Sinabi ni Doña Remedios na para yon sa insurance ng sanggol. Dahil sa pagmamahal sa anak at sa tiwalang natitira sa kanyang puso, kinuha niya ang panulat ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, ang bawat pirasong iyon ay naging mga tanikalang unti-unting sumasakal sa kanya. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga ilaw sa mansyon ay tila mga bituin na unti-unting namamatay. Naramdaman niya ang init ng sariling hininga, tuyot, at tila nanggagaling sa isang nagbabagang hurno. Ngunit sa kabila ng init ng lagnat, ang kanyang pakiramdam ay tila inilulubog sa isang napakalamig na balon. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Doña Remedios, lulan ng kanyang mamahaling bestido at ang nakakasulasok na amoy ng kanyang pabango. Tumigil ang matandang babae sa tapat mismo ni Faustina. Hindi siya tumingin ng may pag-aalala. Sa halip, ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri nang makita ang basang-basahan sa tabi ng mga paa ng menugang. Bakit tumigil ka? Akala ko ba ay masipag ka, Faustina? O baka naman nakakalimutan mo na kung sino ang nagpakain sa'yo noong mga panahong wala kang makain? Ang tanong ni Remedios, ang boses ay tila isang latigo. Hindi nakasagot si Faustina. Ang kanyang dila ay tila naging bakal. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi na niya kaya.
Pero ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay isang patak ng luha na agad ding nahulog sa basang sahig. Sa susunod na makita-kitang tumitigil, huwag kang aasa na may pagkain sa hapag mamaya. At tandaan mo, ang bahay na ito ay para lamang sa mga taong may pakinabang. Huwag mong gamitan ang pagbubuntis mo para maging tamad. Nagpatuloy sa paglalakad si Doña Remedios, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila mga huling tibok ng pag-asa sa loob ng Casa Remedios. Naiwan si Faustina sa dilim ng pasilyo, nakaluhod pa rin, habang ang ulan sa labas ay tila nakikiramay sa kanyang tahimik na pagtangis. Hanggang kailan? Hanggang kailan kailangang ubusin ang sarili para sa pamilyang hindi ka naman tinuring na tao? Hanggang kailan magiging sapat ang pag-ibig para tiisin ang bawat sampal ng tadhana? Sa sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit, na nagbigay ng panandaliang liwanag sa loob ng madilim na pasilyo. Doon, nakita ni Faustina sa sahig ang anino ni Griselda na may hawak na isang gintong kwintas. At dahan-dahang lumalapit sa kanyang bag na nakasabit sa gilid ng hagdan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi pa man natatapos ang bagyo sa labas, alam niyang isang mas malaking daluyong ang nakatagdang sumira sa kanyang buhay. At sa gitna ng kanyang kahinaan, ang tanging alam niya, wala siyang matatakbuhan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila hinihila ng mga hindi nakikitang kawad na matinding pagod. Pilit na itinayo ni Faustina ang kanyang sarili. Mula sa malamig na sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa gilid ng mesa, na tila ito ang huling salbabida sa gitna ng naggangalit na dagat. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang huni ng hirap, isang tunog na tila sirang plaka sa gitna ng karangyaan ng silid kainan. Sa dulo ng mahabang mesa, naroon si Doña Remedios, dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa na tila walang kaganapang nangyari. Ang bawat kilos ng matandang babae ay puno ng pino at kalkuladong galaw. "Ma, iyong mga papel po kanina." Ang simula ni Faustina. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. "Narinig ko po tungkol sa bahay namin ni Alejandro. Totoo po ba na..." Hindi pa natatapos ni Faustina ang kanyang pangumusap ng marahan. Ngunit mariing ibinaba ni Doña Remedios ang tasa sa platito. Ang tunog ng porselana ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. Tumingin ang matanda sa kanya. Ang mga mata ay malamig at walang bahid ng pagkakaila. "Nakikinig ka ba sa mga usapang hindi para sa iyo, Faustina? Yan ba ang itinuro sa iyo sa probinsya? Ang maging isang tsismosa sa loob ng bahay na kumukupkop sa iyo?" Ang tanong ni Remedios. Ang boses ay kalmado, ngunit tumatagos hanggang sa buto. "Hindi po sa ganoon, Ma. Pero ang bahay na yun lang ang tanging naipundar namin ni Alejandro para sa anak ko. Bakit po kailangang ilipat ang pangalan sa inyo?" Dito na unti-unting nagbago ang anyo ni Doña Remedios. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Faustina. Bawat hakbang niya ay tila isang bigat na dumadagan sa dibdib ng nakababatang babae. Hinawakan niya ang baba ni Faustina, pinilit itong iharap sa kanya. "Makinig kang mabuti, dahil minsan ko lang itong sasabihin. Ang bahay na iyon ay binili gamit ang perang pinaghirapan ng anak ko. At si Alejandro? Anak ko siya. Lahat ng sa kanya ay akin. Sino ka ba para kwestiyunin ang desisyon ko? Isang babaeng pinulot lang namin sa hirap? Isang babaeng binigyan ko ng pagkakataong makatapak sa marmol na ito?" Lumapit pa ang matanda. Ang kanyang hininga ay tila isang mainit na bulong ng kamatayan. "Wala kang utang na loob. Pinakain kita, dinamitan, at tinanggap kahit wala kang dalang kahit anong yaman sa pamilyang ito. At ngayon, kapag ang pamilya ay nasa gipit na sitwasyon, magdadamot ka? Ginagawa ko ito para iligtas ang dangal ng mga Remedios. Isang dangal na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil wala ka nito." "Pero Ma,
paano po kami ng bata? Ang hikbi ni Faustina. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, bumabaka sa kanyang maputlang pisingi. Ang bata ay isang Remedios. Aalagaan siya ng pamilyang ito. Pero ikaw ay isang panauhin lamang na masyadong naging kampante. Huwag mong isiping porke. Dala mo ang apo ko, ay may karapatan ka ng magdikta sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Doña Remedios ang cellphone ni Faustina na nasa ibabaw ng mesa. Bago pa man makakilos ang babae, mabilis itong isinilid ng matanda sa kanyang bulsa. Sa ngayon, hindi mo kailangan ang distraction na ito. Masyado kang nagiging emosyonal at baka kung ano-ano ang masabi mo kay Alejandro na ikasisira ng loob niya sa barko. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya. Magpahinga ka na lang at siguraduhin nung malinis ang bawat sulok ng bahay bago magbukas liwayway. Tumalikod si Doña Remedios. Iniwan si Faustina na nanginginig at tila isang lantang gulay sa gitna ng malawak na silid. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay naging isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan at hustisya. Napaupo si Faustina sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang malaking tiyan. Sa labas, ang hangin ay lalong nagangalit. Hinahampas ang mga bintana na tila gustong wasakin ang bawat proteksyon ng mansyon. Ngunit mas matindi ang bagyo sa loob ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay isa na siyang preso sa sarili niyang tahanan. Ilang sandali ang lumipas. Narinig ni Faustina ang isang pamilyar na tunog mula sa bulsa ni Doña Remedios na nasa kabilang silid. Ang mahinang vibrate at ang ringtone na siya mismo ang nagset para sa kanyang asawa, si Alejandro. Tumigil ang mundo ni Faustina. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang agawin ang telepono at sumigaw ng saklolo. Pero ang kanyang mga binti ay tila naging semento. Narinig niya ang boses ni Doña Remedios mula sa kabilang silid. Malambing, puno ng pagkukunyari, at tila isang mapagmahal na ina. Hello, anak? Si Faustina ba? Huwag kang mag-alala, maayos ang kalagayan niya. Tulog na tulog siya ngayon dahil sa sobrang pagod sa paghahanda para sa apo mo. Sabi niya, huwag ka na daw munang tumawag at baka maabala ang tulog niya. Oo anak, mahal na mahal ka namin dito. Huwag kang mag-alala, ligtas ang lahat sa Casa Remedios. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Faustina. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang biyenan ay isang malaking kasinungalingan na naglalayo sa kanya sa tanging taong makapagliligtas sa kanya. Ang huling sinulid ng pag-asa ay tila naputol nang marinig niya ang pag-click ng telepono. Tanda na tapos na ang tawag. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan, habang ang anino ni Doña Remedios ay dahan-dahang lumalabas sa silid, may dalang isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing, "Wala kang laban." Ang gutom ay hindi lamang sa sikmura nararamdaman. Minsan, ito ay isang butas sa kaluluwa na unti-unting lumalaki hanggang sa lamunin nito ang buong pagkatao mo. Sa loob ng madilim at malamig na kusina ng Casa Remedios, naramdaman ni Faustina ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mahinang pagtsaw sa pinto ng kamatayan. Ang parusa ni Doña Remedios ay malinaw. Walang pagkain para sa isang menugang, walang utang na loob. Nakasandal siya sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan na tila sinusubukang protektahan ang sanggol mula sa ingay ng sarili niyang sikmura. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa mga kidlat na paminsan-minsang gumuguhit sa langit na nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mga mamahaling kagamitan sa kusina. Sa gitna ng karangyaan, siya ay isang aninong unti-unting naglalaho. Isang mahinang tunog ng mga yabag ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang mabigat at mapagmataas na hakbang ni Doña Remedios, kundi isang marahan at tila nag-aalangang paglakad. Isang anino ang lumapit sa kanya, may dalang isang maliit na mangkok na naglalabas ng manipis na usok. "Faustina, nene, kumain ka muna."
Ang bulong ng isang paos na boses, si Taya Rosa. Ang matandang nanilbihan na sa mga Remedios bago pa man dumating si Faustina. Sa lahat ng tao sa bahay, siya lang ang tanging nakatingin sa kanya ng may awa. Ang tanging hindi nakikisali sa pangungutya ni Griselda. Taya Rosa, baka makita kayo ni Doña Remedios. Ang nangangatal na sagot ni Faustina. Mapapahamak po kayo. Huwag mong intindihin ang matandang iyon. Tulog na siya, kasama ang kanyang anak na laging amoy alak. Sabi ni Tija Rosa habang iniaabot ang mangkok. Bahaw lang ito at tuyo, pero sapat na para bigyan ka ng lakas. Kailangan mong kumain para sa apo ko. Para sa sanggol, sa bawat subo ni Faustina, ang bawat butil ng kanin ay tila hinaluan ng kanyang sariling mga luha. Ang simpleng pagkain na iyon ay mas masarap pa sa anumang handaan sa mansyon. Dahil iyon ay luto sa pagmamahal, hindi sa paghamak. Bakit po sila ganito sa akin, Tia Rosa? Ang tanong ni Faustina sa gitna ng kanyang pagguya. Binigay ko naman ang lahat. Sinunod ko ang lahat ng gusto nila. Bakit parang kailanman ay hindi ako naging sapat? Bumuntong hininga ang matanda at naupo sa tabi niya. Ang mga mata ni Tia Rosa ay tila may dalang mga lihim na matagal nang nakabaon sa ilalim ng Casa Remedios. Ang utang na loob, Faustina, ay isang tanikala na sadyang idinesenyo ni Remedios para hindi ka makawala. Akala mo ba ay likas silang mayaman? Akala mo ba ay ganito na sila dati? Ang mahinang pahayag ng matanda, ang kanyang boses ay tila isang babala. Ang pamilyang ito ay nabubuhay sa mga anino ng ibang tao. At ikaw ang pinakabagong biktima ng kanilang kasakiman. Tumigil si Faustina sa pagkain. Ano pong ibig ninyong sabihin? Mag-ingat ka, nene. Ang mga papel na pinapirmahan sa iyo, hindi yon ang unang pagkakataon na may kinuha sila sa isang taong walang kalaban-laban. Noong unang panahon, may isang pamilya ring tulad mo na nawalan ng lahat dahil sa tamis ng dila ni Remedios. Hindi nagtagal, tinulungan ni Faustina si Tia Rosa na iligpit ang pinagkainan. Sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga lumang gamit, may isang maliit na kahon na aksidenteng nasagi ni Faustina. Nahulog ang laman nito. Mga lumang litrato na kupas na ang kulay. Dahan-dahang pinulot ni Faustina ang isang litrato. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Doon, sa isang lumang harden, nakatayo ang isang batang Doña Remedios. Ngunit hindi ang matanda ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa tabi nito ay isang lalaking pamilyar ang mukha. Isang lalaking may parehong mga mata at ngiti na palagi niya nakikita sa kanyang mga alaala. Ang tatay ko? Ang bulong ni Faustina. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang punit na gilid ng litrato. Bakit po kasama ng tatay ko si Doña Remedios? Tumingin si Tia Rosa sa litrato at mabilis itong kinuha. Ang mukha ay napalitan ng matinding takot. Huwag mo na itong tignan, Faustina. Kalimutan mo na ang nakita mo. Tia Rosa, sabihin ninyo sa akin. Paano nila nakilala ang tatay ko? Ang sabi ni Doña Remedios, kinuha niya lang ako sa putikan dahil sa awa. Pero bakit may litrato silang dalawa? Isang malakas na kalabog mula sa itaas na palapag ang nagpatigil sa kanilang usapan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kwarto ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila isang babala na ang biktima at ang maninila ay muling maghaharap. Umalis ka na, Faustina. Bilisang mo! Ang pagmamakaawa ni Tia Rosa. Tumakbo si Faustina pabalik sa kanyang maliit na kwarto sa gilid ng labahan. Ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Ang imahe ng kanyang ama at ng kanyang biyenan ay tila isang puzzle na unti-unting nabubuo. Ngunit ang larawang lumalabas ay punong-puno ng dugo at pandaraya. Sino ba talaga ang pamilyang pinasukan niya? At anong kinalaman ng kanyang yumaong ama sa yaman na tinatamasa ngayon ng mga Remedios? Ang dilim ng gabi ay lalong naging nakakatakot.
dahil alam niyang ang tunay na kaaway ay hindi ang bagyo sa labas, kundi ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga pader na ito. Ang langit ay tila isang tilang itim na pinunit ng matatalim na kidlat, at ang dagundong ng kulog ay hindi na lamang tunog, kundi isang panginginig na nararamdaman hanggang sa kaloob-looban ng mga buto ni Faustina. Sa loob ng Casa Remedios, namatay ang lahat ng ilaw. Ang mansyon na dati ay nagninining sa karangyaan ay biglang nagmukhang isang higanteng kabaong na gawa sa semento at bakal. Sa gitna ng kadiliman, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagbibigay ng anyos sa mukha ni Doña Remedios. Ang kanyang anino sa pader ay tila isang halimaw na nakamasid sa bawat galaw ni Faustina. Hindi dahil madilim ay hihinto ang mundo, Faustina. Ang malamig na utos ng matanda. Ang mga pilak na gagamitin bukas ay kailangang kuminang. Hindi pwedeng mapahiya ang pamilya Remedios sa mga bisita dahil lang sa isang bagyo. Pero wala pong kuryente. Halos hindi ko na po maigalaw ang mga kamay ko sa tindi ng ginaw. Ang mahinang pakiusap ni Faustina. Ang kanyang lagnat ay hindi pa rin bumababa at ang bawat hinga niya ay tila may kasamang apoy na pumapaso sa kanyang baga. Ang dami mong reklamo. Porke ba wala si Alejandro ay mag-iinarte ka na? Isang matinis na boses ang sumabat mula sa gilid. Si Griselda yon, na may hawak na baso ng alak at tila kanina pa nagpapakasasa sa espiritu nito. Alam mo, Faustina, kaya hindi ka talaga nababagay rito. Ang mga tulad mong anak pawis, sanay sa hirap, di ba? Bakit na yon ay tila napakalambot mo? Lumapit si Griselda kay Faustina. Ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng kandila. O baka naman iniisip mo na dahil buntis ka, ay reyna ka na rito. Newsflash! Ikaw pa rin ang hamak na probinsya nang pumasok sa pamilyang ito nang walang kahit na anong dala, kundi ang iyong pagmumukha. Hindi sumagot si Faustina. Itinuuna lamang niya ang kanyang atensyon sa pagpupunas ng mga mabibigat na kubyertos. Ang kanyang paningin ay paiba-iba, tila ang buong silid ay umiikot. Ang mga anino sa paligid ay tila sumasayaw, nanunukso sa kanyang kahinaan. Tignan mo ang sarili mo, pagpapatuloy ni Griselda habang iniikot ang kanyang baso. Kahit anong gawin naming bihis sa'yo, lumalabas pa rin ang pagiging hampas lupa mo. Ang tatay mo nga, di ba? Isang hamak na magsasaka lang? Siguro ay namana mo sa kanya ang pagiging mabagal at makitid ang isip. Napatigil ang kamay ni Faustina nang mabanggit ang kanyang ama. Ang alaala ng litratong nakita niya kanina ay tila isang sugat na muling binuksan. Gusto niyang itanong ang katotohanan. Gusto niyang isigaw na alam niyang itinatago silang lihim. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapala ng tuyong lupa. Bakit napatigil ka? Ang pangumutya ni Griselda. Masakit ba ang katotohanan? Na kahit Thailand hindi ka magiging isa sa amin? Na ang anak mo ay makakaroon ng dugong Remedios, pero ang nanay niya ay mananatiling isang basura? Isang malakas na hampas ng hangin ang bumagsak sa malaking bintana ng dining hall na nagdulot ng isang nakakangilong tunog ng pag-uga ng mga salamin. Kasabay nito, ang isang matinding kulog na tila nagpayanig sa buong pundasyon ng bahay. Sa gulat at sa panghihina ng kanyang tuhod, naramdaman ni Faustina ang isang matinding pag-ikot ng kanyang paligid. Ang mga mabibigat na platera na kanyang bitbit ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Sinubukan niyang kumapit sa gilid ng mesa. Ngunit ang kanyang mga daliri ay madulas dahil sa pawis at sabon. Hoy! Mag-ingat ka sa mga gamit na yan. Mas mahal pa ang halaga ng isang plato kaysa sa buhay mo, ang sigaw ni Griselda. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga binti ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang katawan ay tila isang punong pinutol sa gitna ng bagyo. Isang serya ng mga tunog ng pagbasag ang umalingaw-ngaw sa buong silid, nang ang mga mamahaling porselana ay tumama sa matigas na sahig, nagkakadurog-durog sa libu-libong piraso.
Ang puting marmol ay napuno ng mga matatalim na bubog, at sa gitna ng mga pirasong iyon, nakahandusay si Faustina. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan, habang ang isang matalim na sakit ay muling gumuhit sa kanyang sinapupunan. Anak ko, ang huling bulong ni Faustina, bago dahan-dahang nagdilim ang lahat, habang ang anino ni Doña Remedios at Griselda ay nakatayo lamang sa itaas niya. Pinapanood ang kanyang pagbagsak nang walang kahit anong balak na tumulong. Ang bawat piraso ng nabasag na porselana sa sahig ay tila mga bituin na bumagsak mula sa langit, matatalim at mapanganib sa ilalim ng malamig na liwanag ng kandila. Nakahandusay si Faustina sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang palad ay nakasayad sa matigas na marmol, habang nararamdaman niya ang maliliit na hiwa ng bubog sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang bawat pintig sa loob ng kanyang tiyan. Isang babala na ang kanyang katawan ay nasa dulo na ng hangganan nito. Sa halip na tulon, ang narinig ni Faustina ay ang marahas na pag-atunggal ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay hindi tumingin sa kanyang sugatang manugang, kundi sa mga durog na piraso ng mamahaling gamit. Ang aking pamilyang koleksyon! Ang mga platerang ito ay nagmula pa sa Espanya! Ang sigaw ni Remedios. Ang boses ay puno ng poot. Wala kang ingat. Talagang wala plak ibang idinudulot sa bahay na ito, kundi kamalasan. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ang gumaralgan na boses ni Faustina. Sinubukan niyang tumayo, pero ang kanyang tuhod ay tila gawa sa malambot na kandila. Biglang tumayo si Griselda mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay may bakas na isang nakakatakot na ngiti na agad din niyang pinalitan ng kunwaring gulat. Teka ma, na yung nabasag na ang mga gamit, baka pati ang ibang mahalagang bagay dito ay nawawala na rin. Mabilis na lumapit si Griselda sa bag ni Faustina na nakasabit pa rin sa gilid ng hagdan. Bago pa man makapagsalita si Faustina, marahas na hinablot ni Griselda ang bag at ibinuhos ang lahat ng laman nito sa ibabaw ng mesa. Nagkalat ang isang maliit na rosaryo, ilang barya, at isang lumang panyo. At doon, sa gitna ng mga hamak na kagamitan ni Faustina, ay may isang bagay na kuminang ng maliwanag. Isang gintong kwintas na may pendant na diamante. Ang paboritong alahas ni Doña Remedios. Tumigil ang mundo ni Faustina. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Iniwan siyang hapo at hindi makapaniwala. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling umalis? Ang tanong ni Griselda habang itinataas ang kwintas. Magnanahaw! Magnanahaw ka, Faustina! Dahan-dahang lumapit si Doña Remedios. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng matinding pagkadismaya at galit. Kinuha niya ang kwintas mula kay Griselda at tinitigan ito ng matagal bago itinuon ang kanyang mapanghusgang mga mata kay Faustina. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, Faustina. Binigyan kita ng bubong na masisilungan, pagkain na hindi mo makakamit sa pinanggalingan mo, at ang pangalan ng aking anak. Ang boses ng matanda ay mababa, ngunit puno ng lason. At ganito mo ako babayaran? Sa pamamagitan ng pagkuha sa mga bagay na pinakaiingatan ko? Ma, hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa bag ko. Ang sigaw ni Faustina. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Parang awa niyo na, maniwala kayo sa akin. Kailanman ay hindi ko magagawang magnakaw. Sinungaling! Isang malakas na sampal mula kay Griselda ang nagpalingon sa ulo ni Faustina. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, mas masakit pa kaysa sa anumang bubog sa sahig. Huli ka na sa akto, nagkakaila ka pa. Nakita namin ang ebidensya sa mismong gamit mo. Tama na, Griselda, pigil ni Remedios. Pero ang kanyang tono ay walang bahid ng pagtatanggol. Faustina, hindi ko akalain na sa likod ng iyong maamong muka ay nagtatago ang isang mapangahas na kriminal. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ayaw mong ibigay ang bahay. Dahil gusto mo kaming ubusan ng lahat. Lalong tumindi ang sakit sa tiyan ni Faustina.
Isang hapdi na tila may humahawak at pumuputok sa kanyang mga lamang loob. Napakapit siya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ma, ang anak ko. Parang awa niyo na. Dalhin niyo po ako sa ospital. Ang pagmamakaawa ni Faustina. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang punuin ng mga itim na tuldok. Ospital? Ang tawa ni Griselda na tila isang demonyo sa dilim. Ang nararapat sa iyo ay kulungan, Faustina. Doon ka nararapat kasama ng mga kauri mong kriminal. Huwag mong gamitin ang bata para makatakas sa ginawa mo. Malamig na tumalikod si Doña Remedios. Hintayin nating matapos ang bagyong ito. At sa oras na bumalik ang liwanag, tatawag ako ng mga pulis. Hindi ko hahayaang dungisan ng isang magnanakaw ang dangal ng Casa Remedios. Magmula ngayon, ituturing kitang isang bilanggo sa loob ng bahay na ito. Naiwan si Faustina na nakahandusay sa gitna ng kadiliman at ng mga basag na porselana. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay tila mga segundo ng kanyang buhay na unti-unting nauubos. Habang yakap-yakap niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti, humahalo sa lamig ng baha sa sahig. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na tila sumusuko na sa gitna ng kalupitan ng mundong ito. Ang liwanag ng isang lampara sa ibabaw ng lamesang Nara ay nagbibigay ng isang mahaba at nakakatakot na anino kay Attorney Valderrama. Ang lalaki ay nakasuot ng isang madilim na Amerikana. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong balat na walang kahit anong emosyon. Sa bawat pag-ayos niya ng kanyang salamin, nararamdaman ni Faustina ang isang matalim na kaba na tila isang kutsilyong unti-unting lumalapit sa kanyang leeg. Nakahanda na ang mga dokumento, Doña Remedios. Ang boses ng abogado ay malat at walang buhay, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Dinala nila si Faustina sa loob ng opisina, pilit na pinaupo sa isang matigas na silya kahit pa ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumisigaw sa sakit. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesa, ay ang gintong kwintas na itinanim sa kanyang bag, ang ebidensya ng isang kasalanang kailanman ay hindi niya ginawa. Ito ang iyong huling pagkakataon, Faustina. Ang panimula ni Doña Remedios habang nakatayo sa likuran ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa sandalan ng silya na tila isang maninila na nakahanda ng sumakmal. Maaari kaming tumawag ng pulis ngayon din. Sa tinde ng ebidensya, mabubulok ka sa kulungan. Isipin mo ang mangyayari sa batang nasa sinapupunan mo. Gusto mo bang ipang-anak siya sa likod ng rehas? Ang mga salita ni Remedios ay tila mga lason na bumabalot sa isipan ni Faustina. Napatingin siya sa mga papel na nakalatag sa kanyang harap. Ang mga letra ay tila nagsasayaw, malabo at nakakalito dahil sa kanyang lagnat at panlalabo ng paningin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang nangangatal na tanong ni Faustina. Simple lang ang kailangan mong gawin, ang sabat ni Attorney Valderrama habang iniaabot ang isang mamahaling pluma. Lagdaan mo ang kasunduang ito, isang voluntaryong pag-alis sa Casa Remedios at ang pagtalikod sa lahat ng karapatan mo bilang asawa ni Alejandro. Sa madaling salita, aalis ka rito. Magsisimula ng bagong buhay sa malayo at hindi ka na muling magpapakita sa amin. Kapalit nito ay ang hindi namin pagsasampa ng demanda para sa pagnanakaw. At ang bahay namin, ang tanong ni Faustina. Ang kanyang boses ay isang pabulong na pagsusumamo. Ang bahay ay mananatili sa pamilya Remedios bilang kabayaran sa lahat ng danyos na idinulot mo. Ang malamig na sagot ni Doña Remedios. Isipin mo ito bilang isang paraan ng pagbabayad ng iyong utang na loob. Pinapalaya kita, Faustina. Binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay ng malaya-malayo sa kahihiyan. Isang matalim na sakit ang muling humiwa sa sinapupunan ni Faustina. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa kahoy. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran. Alam niya,
Alam niyang ito na ang huling hakbang para tuluyan siyang mabura sa buhay ni Alejandro. Hindi ko po kayang gawin yan, ang hikbi ni Faustina. Mahal ko po ang asawa ko. Ang bahay na yon ay para sa aming anak. Ang anak mo ay magiging masaya sa piling namin. Ang sigaw ni Griselda mula sa gilid. Ang kanyang muka ay puno ng pagkainis. Wala kang maibibigay sa kanya, kundi ang iyong pagiging mahirap at ang mansa ng iyong pangalan. Kung talagang mahal mo ang bata, pipirma ka para hindi siya magkaroon ng ina na isang kriminal. Dahan-dahang inilapit ni Attorney Valderrama ang papel sa tapat ni Faustina. Pumirma ka na, bago pa magbago ang isip ni Doña Remedios. Ito na ang tanging paraan para mailigtas mo ang sarili mo. Tinitigan ni Faustina ang pluma. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Kung pipirma siya, mawawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang tahanan, at ang kanyang dangal. Ngunit kung hindi siya pipirma, ang dilim ng kulungan ang naghihintay sa kanya at sa kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Tanging ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ang naririnig, isang malungkot na awit ng kawalang pag-asa. Itinaas ni Faustina ang kanyang kamay, nanginginig at tila walang lakas. Inabot niya ang pluma. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na kayang pigilin. Ngunit bago pa man dumapo ang dulo ng panulat sa papel, isang matinding alon ng sakit ang dumaan sa kanyang buong katawan. Ito ay isang sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Tila may isang bagay na pinuputol sa loob niya. Isang puwersa na tila gustong kumawala mula sa kanyang sinapupunan. Ah! Ang tanging naisigaw ni Faustina bago mabitawan ang pluma na gumulong sa sahig. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang buong katawan ay naging matigas sa tindi ng kontraksyon. Ang kanyang muka ay namula at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. Ang sakit ay tila isang apoy na tumutupok sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Hoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Ang tanong ni Griselda. Ang tono ay puno ng pandidiri sa halip na pag-aalala. Ang bata, manganganak na yata ako. Ang gumaralgal na boses ni Faustina, habang ang bawat hininga niya ay tila isang huling pagsisikap na manatiling gising. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, nakita ni Faustina ang tingin ni Doña Remedios sa abogado. Walang bahid ng takot sa mukha ng matanda. Sa halip, ang nakita ni Faustina ay ang isang nakakatakot na desisyon na tila nagsasabing, kahit mamatay siya ngayon, hindi ito mahalaga. Basta makuha nila ang kanilang gusto. Ang huling naramdaman ni Faustina ay ang pagdaloy ng mainit na likido sa pagitan ng kanyang mga binti, humahalo sa lamig ng kanyang takot, habang ang dilim ay unti-unting lumalamon sa kanyang paningin. Ang sakit ay hindi na lamang isang pakiramdam. Ito ay naging isang malupit na magnanakaw na kumukuha ng bawat huling hininga sa baga ni Faustina. Sa bawat pagpintig ng kanyang sinapupunan, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang gulugod, isang hapdi na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Nakakapit siya sa binti ng lamesang nara. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa matigas na kahoy, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding kontraksyon. Please, hindi ko na kaya ang ospital. Ang paos na pagsusumamo ni Faustina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ngunit si Griselda, na kanina pa nairita sa mabagal na proseso, ay tumayo ng pasuray-suray. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay lalong tumindi, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Para sa kanya, ang paghihirap ni Faustina ay isang istorbo lamang sa kanilang plano. Ang arte mo! Kanina ka pa ganyan! Pipirma ka lang, hindi ka mangangganak sa harap namin. Ang sigaw ni Griselda habang iwinawasiwas ang kanyang mga kamay. Sa kanyang kalasingan, hindi niya napansin na nasagi ng kanyang siko
ang isang antigong banga na nakapatong sa isang pedestal sa gilid ng mesa. Ang puting rosas, ang pinakamahalagang pamanang banga ng mga Remedios na nagmula pa sa panahon ng mga Kastila. Ang tunog ng mamahaling porselana na tumama sa matigas na marmol ay tila isang malakas na hatol sa katahimikan ng gabi. Nadurog ang banga sa libu-libong matatalim na piraso. Nagkalat ang mga puting bubog na tila mga kristal ng kamatayan sa paligid ni Faustina. Nanlaki ang mga mata ni Griselda. Alam niyang ito ang paboritong pag-aari ng kanyang ina. Ang tanging bagay na hindi pwedeng masira. Sa tapot na mapagbalingan ng galit ni Doña Remedios, ang kanyang instinto ay naging kasing pait ng lason. Ikaw ang may kasalanan nito, ang sigaw ni Griselda. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, marahas niyang itinulak si Faustina. Sinisira mo ang lahat, mamatay ka na lang! Dahil sa kawalan ng lakas at sa tindi ng sakit ng tiyan, hindi nagawang sanggahin ni Faustina ang pagtulak. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na tinangay ng hangin. Bumagsak siya ng diretsyo sa mga matatalim na bubog ng banga. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa kanyang mga braso at binti, ngunit ang mas nakapanghihilakbot ay ang marahas na pagtama ng kanyang katawan sa sahig na naging dahilan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na sakit sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng ilang sandali, ang puting marmol ng Casa Remedios ay nagsimulang mabahira ng isang kulay na kailanman ay hindi mabubura ng kahit anong sabon. Pula. Isang matingkad at mainit na pula na dahan-dahang kumakalat mula sa ilalim ni Faustina. Diyos ko! Ang tanging naibulong ni Faustina habang nakatingin sa sariling dugo na humahalo sa mga puting piraso ng porselana. Ang bawat patak ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na unti-unting kumakawala. Napatingin si Doña Remedios sa eksena. Hindi ang dugo ang menugang ang kanyang tinitignan, kundi ang nadurog na banga. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato, walang bakas ng habag, tanging ang pot para sa nawalang yaman ang nanginghibabaw. Tignan mo ang ginawa mo, Faustina, ang malamig na sabi ni Remedios. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Sinira mo ang aming kasaysayan. Sinira mo ang aming danggal. At ngayon, hayaan nating ang iyong sariling dugo ang maghugas sa sahig na ito. Si Faustina ay nakahandusay, hindi na makagalaw, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang punuin ng kadiliman. Sa gitna ng kanyang paghihingalo, ang tanging nasa isip niya ay ang munting pitik sa kanyang tiyan na tila unti-unti na ring humihina. Ang bawat patak ng dugo na dahan-dahang kumakalat sa puting marmol ay tila isang sumpa na bumabalot sa silid. Sa paningin ni Faustina, ang matingkad na pula ay unti-unting nagiging itim, isang palatandaan na ang kanyang buhay ay dahan-dahan ng binabawi ng tadhana. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila naging manhid na, pinalitan ng isang nakakatakot na lamig na nagmumula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang dibdib. Ma, ang bata, kailangan ko ng tulong. Ang huling pagsusumamo ni Faustina. Ang kanyang boses ay tila isang malat na bulong na halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng kulog sa labas. Tumingin si Doña Remedios sa kanyang duguang menugang, ngunit walang kahit isang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding pagkayamot. Inayos niya ang kanyang mamahaling perlas sa leeg at tumingin sa kanyang relos na ginto. Griselda, bilisan mo. Mahuhuli na tayo sa dinner party ni Mayor. Ang malamig na utos ni Remedios. Na tila ba ang dugo ang babae sa sahig ay isa lamang basahang kailangang iwasan. Pero ma, paano to? Ang turo ni Griselda kay Faustina. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na baka madamay siya sa gulo. Baka kung ano ang mangyari sa kanya habang wala tayo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Remedios. Huwag kang tanga, Griselda. Kung mamamatay siya, mas pabor sa atin.
mawawala ang lahat ng ebidensya ng ginawa natin. Sasabihin nating nagbumiglas siya at nanlaban, kaya siya nahulog. Ang mahalaga, hindi tayo pwedeng mawala sa piging na ito. Ang ating reputasyon ang nakataya. Dahan-dahang lumapit si Doña Remedios kay Faustina. Hindi niya ito hinawakan. Sa halip, ginamit niya ang dulo ng kanyang sapatos para itulak ang kamay ni Faustina na nakakapit sa kanyang bestido. Makinig kang mabuti, Faustina. Ang bawat luhang inilalabas mo ay walang silbi sa bahay na ito. Kung talagang gusto mong mabuhay ang batang yan, matuto kang magtiis sa dilim. Iligpit mo ang sarili mo. Huwag kang gagawa ng ingay habang wala kami, ang banta ng matanda. Bago lumabas, kinuha ni Doña Remedios ang susi ng opisina. Marahas nilang hinila si Faustina papasok sa isang maliit at madilim na kwarto sa tabi ng kusina, ang tambahan ng mga lumang kagamitan. Doon siya iniwan sa malamig na sahig, kasama ang mga anino at ang amoy ng luma at alikabok. Narinig ni Faustina ang tunog ng susi na umiikot sa kandado. Ang tunog ng metal na naglalapat ay tila ang huling hantungan ng kanyang pag-asa. Sinundan ito ng tunog ng mabibigat na yabag ni Remedios at Griselda na papaalis. Ang kanilang mga tawa at usapan tungkol sa kung anong alahas ang isusuot ay unti-unting naglalaho sa pasilyo. At pagkatapos, ang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Naiwan si Faustina sa dilim. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa malamig na semento. Nararamdaman niya ang bawat segundo na lumilipas, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa labas. Ang munting pitik sa kanyang tiyan ay tila naging isang mahinang panginginig na lamang. Anak, huwag kang susuko. Padating na ang papa mo. Parating na siya. Ang bulong ni Faustina sa hangin, kahit pa alam niyang milya-milya ang layo ni Alejandro. Isang matinding panghihina ang dumaan sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Ang kanyang isip ay dahan-dahang naglalakbay, pabalik sa mga panahong masaya pa sila ni Alejandro. Sa mga panahong ang tanging pangarap nila ay ang maliit na bahay na ngayon ay ninakaw na sa kanila. Sa labas, ang bagyo ay lalong tumitindi. Ang mga puno ay tila sumasayaw sa hirap, hinahampas ng hangin na tila gustong bunutin ang bawat ugat mula sa lupa. Sa loob ng Casa Remedios, ang kadiliman ay tila isang buhay na nilalang na dahan-dahang lumalamon sa natitirang init ng katawan ni Faustina. Walang kuryente, walang telpono, walang kahit sinong makakarinig sa kanyang huling hininga. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang maliit na tunog ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang tunog ng isang sasakyang humaharurot sa gitna ng baha, papalapit sa gate ng mansyon. Isang tunog na tila hindi bahagi ng plano ni Doña Remedios. Ngunit para kay Faustina, ang tunog na iyon ay tila masyadong malayo. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng naging itim, habang ang huling luha ay dahan-dahang natuyo sa kanyang maputlang pisnii. Sa gitna ng kadiliman ng imbakan, ang bawat hininga ni Faustina ay tila isang marupok na bula na anumang sandali ay maaaring pumutok. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat, ngunit sa kanyang isip, siya ay nasa isang dalampasigan. Naroon ang kanyang ama, nakangiti habang tinatanaw ang dagat, at sa tabi nito ay si Alejandro, ang kanyang asawa na may dalang pangako ng kaligtasan. Alejandro, ang anak natin. Ang huling pabulong na pagsusumamo ng kanyang diwa bago siya tuluyang tangayin ng isang malalim at itim na agos ng kawalan ng malay. Sa labas ng Casa Remedios, isang marahas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang bumasag sa hagupit ng hangin. Ang mga gulong ay nagwisik ng maruming tubig baha, habang tumitigil ang isang lumang taxi sa tapat ng naglalakihang tarangkahan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking basang-basa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na hindi maipaliwanag.
Si Alejandro, hindi na niya hinintay na pagbuksan siya ng gwardya. Marahas niyang itinulak ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay naging saksi sa kanyang pagmamadali. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Tila may isang hindi nakikitang boses na sumisigaw sa kanyang pandinig na kailangan niyang magmadali. "Faustina! Ma!" Ang sigaw ni Alejandro pagpasok sa loob ng mansyon. Sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang engrandeng sala na dati ay puno ng liwanag, ay balot na yon ng kadiliman. Tanging ang paminsan-minsang kidlat ay nagbibigay ng anyo sa mga mamahaling muebles. Walang sumasagot, walang sumasalubong. Dahan-dahang humakbang si Alejandro patungo sa gitna ng silid. Ang kanyang sapatos ay nag-iiwan ng basang bakas sa mamahaling carpet. Ngunit nang maabot niya ang dining hall, ang kanyang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa gitna ng puting marmol, sa ilalim ng liwanag ng isang kidlat, nakita niya ang isang tanawin na kailanman ay hindi mabubura sa kanyang gunita. Isang malaking mansa ng matingkad na pula, tila isang mapa ng kataksilan na nakaguhit sa sahig. Sa paligid nito ay ang mga durog na piraso ng puting porselana, matatalim at kumikinang sa dilim. "Diyos ko, ano ito?" Ang bulong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay nangangatal sa takot. Sinundan niya ang bakas ng dugo. Bawat patak ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Ang bakas ay patungo sa direksyon ng maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Isang lugar na alam niyang tambakan lamang ng mga basura. "Faustina? Faustina, nahan ka?" Ang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno na ng desperasyon. Nang marating niya ang pinto, sinubukan niyang puyusin ang hawakan, ngunit ito ay nakakandado. Ang tunog ng pag-uga ng pinto ay tila isang mabisang sampal sa kanyang muka. Bakit nakakandado ang pinto mula sa labas? Bakit may dugo sa sahig? "Faustina! Kung nandyan ka, sumagot ka!" Ang sigaw niya habang hinahampas ang matigas na kahoy. Walang sagot. Tanging ang tunog ng ulan sa bubong ang tumutugon sa kanya. Sa gitna ng kanyang galit at takot, ibinaling ni Alejandro ang buong lakas ng kanyang katawan sa pinto. Ang tunog ng kahoy na unti-unting nabubakbak at ang pagpigtal ng kandado ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Sa isang malakas na tulak, bumukas ang pinto. Ang amoy ng luma, alikabok, at ang malansang amoy ng dugo ang sumalubong sa kanya. Doon, sa sulok ng madilim na kwarto, nakita niya ang isang anyong nakabaluktot. Ang maputing bestido ni Faustina ay punong-puno ng mansa ng dugo at dumi. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang mga labi ay wala ng kulay. "Faustina!" Ang hiyaw ni Alejandro habang mabilis na lumuluhod sa tabi ng kanyang asawa. Pinuhat niya ang malamig na katawan ng babae. Ang ulo ni Faustina ay dahan-dahang sumandal sa balikat ni Alejandro. Walang malay at tila isang lantang bulaklak. Naramdaman ni Alejandro ang basang bahagi ng kanyang braso, ang dugo na hindi pa rin tumitigil sa pag-agos. "Huwag, Faustina. Huwag kang bibitaw. Nandito na ako. Nandito na ang asawa mo." Ang hikbi ni Alejandro. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa pisingi ng asawa. Hinaplos niya ang kiyan ni Faustina at naramdaman ang matigas at tila tumitigil na pagpintig ng buhay sa loob nito. Ang galit na nararamdaman ni Alejandro ay tila isang apoy na handang sunugin ang buong Casa Remedios. Alam niyang hindi ito isang aksidente. Binuhat ni Alejandro si Faustina ng buong ingat. Tila ba ito ay gawa sa pinakamahal na kristal? Habang papalabas siya ng mansyon, sa gitna ng unos at kadiliman, ang tanging nasa isip niya ay ang iligtas ang kanyang pamilya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, isang katanungan ang pilit na bumabangon. Nasaan ang kanyang ina at kapatid sa gitna ng trahedyang ito? At habang tumatakbo siya patungo sa ulan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumapasok sa driveway
ang sasakyan ni na Doña Remedios, pabalik mula sa kanilang dinner party, hindi alam na ang biktima na iniwan nilang mamatay ay nasa bisig na ng lalaking pinakakinatatakutan nilang makaharap. Ang liwanag mula sa mga headlight ng itim na sasakyan ay tumama ng diretso sa duguang anyo ni Alejandro, nakalong ang walang malay na si Faustina. Tila, isang malupit na spotlight sa isang entablado ng trahedya, naging saksi ang ulan sa paghaharap na wawasak sa pundasyon ng Casa Remedios. Lumabas si Doña Remedios mula sa sasakyan. Ang kanyang mamahaling seda ay bahagyang nababasa ng ambon, habang si Griselda ay nakatayo sa likuran niya. Ang mukha ay dahan-dahang namumutla sa takot. Anak? Alejandro? Bakit ka narito? Ang nauutal na tanong ni Doña Remedios. Ang kanyang boses na kanina ay puno ng otoridad ay tila naging isang manipis na huni sa gitna ng unos. Hindi sumagot si Alejandro. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng respeto at pagsunod sa kanyang ina, ay nag-aapoy ngayon sa galit na mas matindi pa sa kidlat sa langit. Tumingin siya sa suot na perlas ng ina, pagkatapos ay sa duguang bestido ng kanyang asawa. Ang kontrast ng karangyaan at ng kamatayan ay tila isang mabisang lason sa kanyang sistema. Ano ang ginawa ninyo sa kanya, ma? Ang tanong ni Alejandro. Ang boses ay mababa at nanginginig. Tila isang bulkang taal na malapit ng sumabog. Bakit siya nakakandado sa bodega? Bakit siya duguan? Mabilis na nakabawi si Doña Remedios. Inayos niya ang kanyang tindig at pilit na ibinalik ang maskara ng isang mapagmahal na ina. Alejandro, anak, makinig ka. Huwag kang padalos-dalos. Ang babaeng yan, inakawan niya ako. Nahuli namin siya ni Griselda na itinago ang kwintas ko sa bag niya. At nang kumprontahin namin siya, nagwala siya. Nanlaban siya, Alejandro. Nahulog siya sa mga bubog dahil sa sarili niyang kagaguhan. Nagsisinungaling kayo, ang bulong ni Alejandro, habang mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Faustina. Naramdaman niya ang isang mahinang pitik mula sa kamay ng asawa, isang huling senyales ng buhay na tila humihingi ng saklolo. Hindi kami nagsisinungaling, kuya. Ang singit ni Griselda. Ang boses ay matinis at puno ng desperasyon. Tinanong pa namin siya ng maayos, pero tinangka niyang tumakas. Kaya namin siya ikinulong para hintayin ang mga pulis. Sapat na! Ang hiyaw ni Alejandro, na tila nagpatigil sa bawat patak ng ulan. Ikinulong ninyo ang asawa ko habang nag-aagaw buhay? Habang daladala niya ang apo mo, ma? Ganon na ba kayo kawalang puso? Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Alejandro sa kanyang ina. Sa sandaling yon, ang lahat ng utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila naging abo. Nakita niya ang katotohanan sa likod ng mga mamahaling hiyas at pino na pananalita. Nakita niya ang isang halimaw na handang pumatay para sa sariling interes. Huwag mong itaas ang boses mo sa akin, Alejandro. Ako pa rin ang ina mo, ang bulyaw ni Remedios. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mansa sa sahig ng mansyon. Lahat ng ginagawa ko ay para sa dangal ng pamilyang ito. Dangal? Ang kumatay ng sariling apo ay dangal para sa inyo? Ang mapait na tawa ni Alejandro. Simula sa gabing ito, wala na kayong anak. At wala na rin kayong apo. Hindi na hinintay ni Alejandro ang sagot ng dalawa. Marahas nang itinulak ang pinto ng kanyang sasakyan at maingat na isinakay si Faustina sa backseat. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila ang huling tuldok sa kanilang ugnayan bilang mag-ina. Pinaandar ni Alejandro ang sasakyan ng mabilis, hinahawi ang baha at ang kadiliman ng gabi. Sa rearview mirror, nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa driveway, mag-isa, at tila unti-unting nilalamon ng anino ng Casa Remedios. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na hininga ni Alejandro at ang mahinang daing ni Faustina. Inabot ni Alejandro ang kamay ng asawa, habang ang kabilang kamay ay nasa manibela. Kumapit ka, Faustina. Parating na tayo sa ospital. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Ang hikbi ni Alejandro nang marating nila ang emergency room.
Ang bawat segundo ay tila isang habulan sa tadhana. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Nakita ni Alejandro ang kanyang asawa na dahan-dahang nilalamon ng mga puting ilaw ng operating room. Isang doktor ang lumapit sa kanya. Ang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Kailangan nating magsagawa ng emergency C-section, Mr. Remedios. Masyadong maraming dugo ang nawala sa asawa mo. Hindi namin masisiguro kung pareho silang mabubuhay. Naiwan si Alejandro sa gitna ng malamig na hallway. Ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong dugo ni Faustina. Napaupo siya sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader, habang ang isang katanungan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sapat ba ang kanyang pagbabalik para itama ang lahat ng pagkakamaling idinulot ng sarili niyang dugo? Ang katahimikan ng ospital ay mas nakakabingi kaysa sa bagyo, at sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang tanging nakikita niya ay ang maputlang mukha ni Faustina, isang babaeng binigyan niya ng lahat ng pagmamahal, ngunit ninakawan ng lahat ng katarungan. Ang bawat segundo sa loob ng puting pasilyo ng ospital ay tila isang dantaon para kay Alejandro. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng aircon ay tila lalong nagpapatindi sa kanyang panghihina. Nakatitig siya sa nakasarang pinto ng operating room. Ang kanyang mga kamay ay magkayakap, habang ang bawat tunog ng monitor ng tibok ng puso mula sa loob ay tila isang babala ng oras na lumilipas sa gitna ng katahimikan. Ilang oras ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang nurse na may dalang maliit na balutan. Ang tunog ng mahinang iyak ng isang sanggol, isang payat at kulang sa buwan na iyak, ay tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. "Lalaki po, Mr. Remedios," ang bulong ng nurse. Kailangan po siyang ilagay sa incubator dahil premature, pero lumalaban ang bata. Nang makita ni Alejandro ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Ang bata ay napakaliit, ang balat ay kulay rosas at kulubot, tila humihingi ng tawad sa pagdadala sa kanya sa isang magulong mundo. Ngunit ang kagalakang yon ay agad na palitan ng takot nang maalala niya ang asawa. "Ang asawa ko? Si Faustina?" Ang tanong ni Alejandro. Ang boses ay paos sa pag-aalala. Kasalukuyan pa pong tinitahi ang kanyang mga sugat. Maraming dugo ang nawala sa kanya, at kailangan namin siyang bantayan ng maigi sa loob ng 48 oras. Ang sagot ng doktor na lumabas sa likuran ng nurse. Lumipas ang mga araw na tila isang malabong panaginip. Sa loob ng intensive care unit, nakaratay si Faustina. Ang kanyang muka ay kasing puti ng mga telang nakapaligid sa kanya. Ngunit sa ikalimang araw, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng takot at pagsunod, ay dahan-dahang bumukas. Hindi iyak ang unang lumabas sa kanyang mga labi. Hindi rin pangalan ni Alejandro. Ang unang nakita ni Alejandro sa mga mata ng kanyang asawa ay isang kakaibang liwanag. Malamig, matigas, at puno ng determinasyon. Isang leon na nagising mula sa isang mahabang pagkakaidlip. "Alejandro, nasaan ang anak ko?" Ang unang tanong ni Faustina. Ang boses niya ay wala ng panginginig. Ito ay tuyot at puno ng otoridad. "Ligtas siya, Faustina. Ligtas ang anak natin," ang sagot ni Alejandro habang hinahalikan ang kamay ng asawa. "Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat." Tumingin si Faustina sa kisame ng ospital. Ang bawat sampal, bawat pangungutya, at ang bawat patak ng kanyang dugo sa marmol ng Casa Remedios ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang naramdaman niya ay ang isang matinding galit na tila naging bakal sa kanyang puso. "Hindi ko kailangan ng tawad mo, Alejandro," ang malamig na sabi ni Faustina habang tinititigan ng asawa. "Ang kailangan ko ay ang makuha ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Hindi na ako muling luluhod sa harap ng kahit na sino." Lumipas ang 3 buwan.
Sa tulong ni Alejandro, lumipat sila sa isang maliit ngunit maayos na apartment, malayo sa Casa Remedios. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting bumabalik ang lakas ni Faustina. Ngunit hindi na siya ang dating Faustina na marunong lang sumunod. Gabi-gabi, nakaupo siya sa harap ng kanyang makinang panahi. Binubuo ang kanyang mga pangarap sa bawat tahi ng tela. Isang hapon, isang lalaking may dalang itim na bag ang kumatok sa kanilang pinto. Siya si Attorney Lito, isang matandang kaibigan ng yumaong ama ni Faustina. May dala siyang mga lumang dokumento na tila matagal nang itinago sa ilalim ng mga alikabok ng nakaraan. Faustina, matagal ko nang hinahanap ang pagkakataong ito. Ang simula ni Attorney Lito habang inilalatag ang mga papel sa mesa. Ang iyong ama, si Don Fausto, ay hindi namatay sa hirap. Ang lupang kinatatayuan ng Casa Remedios, ang lahat ng yaman na tinatamasa ngayon ni Doña Remedios, ay pag-aari ng iyong ama. Ninakaw ito sa pamamagitan ng peking pirma noong bata ka pa. Napatigil si Faustina. Ang bawat piraso ng puzzle na narinig niya kay Tija Rosa ay tila nabuo na. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ni Doña Remedios ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ang isang malaking krimen. Ibig sabihin, sila ang may utang sa akin? Ang bulong ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Higit pa sa utang, Faustina. Sila ay mga magnanakaw na nanirahan sa iyong pamana. Ang sagot ni Attorney Lito. Kinuha ni Faustina ang isang puting sobre na nasa ibabaw ng mesa. Isa itong imbitasyon para sa Grand Charity Auction and Gala na gaganapin sa susunod na linggo. Doon ay nakaplano ang pormal na anunsyo ng pagtakbo ni Doña Remedios bilang presidente ng Foundation of Elite Ladies. Hinawakan ni Faustina ang imbitasyon ng mahigpit. Isang ngiti na hindi pa nakikita ni Alejandro sa mukha ng kanyang asawa, ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na tila isang babala ng isang darating na lindol. Alejandro, ihanda mo ang iyong pinakamagandang barong. Ang sabi ni Faustina habang nakatingin sa salamin. Dadalo tayo sa piging ng aking biyenan. Oras na para ibalik sa kanya ang lahat ng regalong ibinigay niya sa akin. Ang maskara ng kabanalan ay madalas na isinusuot ng mga taong ang kaluluwa ay tila uling sa itim. Sa loob ng isang mamahaling suite sa Manila Hotel, nakaharap sa malaking salamin si Doña Remedios. Ang bawat haplos ng powder puff sa kanyang mukha ay tila pagtatangka na tabunan hindi lamang ang kanyang mga kulubot, kundi pati na rin ang mga bakas ng kanyang mga kasalanan. Nakasuot siya ng isang terno na kulay ginto na tila ba ang ningning nito ay sapat na para silawin ang lahat at huwag makita ang mansa ng dugo sa kanyang mga kamay. Ma, kailangan ba talaga nating ituloy ito? Maraming nagkatanong tungkol kay Alejandro. Sabi ng mga marites sa labas, matagal na raw siyang hindi nakikita sa mansyon. Ang reklamo ni Griselda habang sinusubukang isuot ang isang masikip na singsing. Ang kanyang mukha ay halatang balisa at ang amoy ng mamahaling pabango niya ay hindi kayang itago ang takot sa kanyang mga mata. Tumahimik ka, Griselda. Ang mahalaga ay ang gabing ito. Sa oras na hirangin ako bilang presidente ng foundation, wala nang mga ngahas na magtanong tungkol sa iyong kapatid o sa basurang babaeng yon. Ang malamig na sagot ni Remedios habang kinakabit ang kanyang paboritong perla sa tainga. Nagawa na natin ang lahat. Wala nang ebidensya. Ang bahay ay nasa pangalan ko na at ang babaeng yon ay malamang na nagtatago na sa kung saang butas sa probinsya. Pero ang mga utang natin sa bangko, Ma, ang charity auction na ito ang huling barahan natin para makuha ang tiwala ng mga investor. Bulong ni Griselda, ang kanyang boses ay tila isang pusa na nanginginig sa ginaw. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Remedios sa anak. Kaya nga kailangan nating magmukhang perpekto. Ang mga tao ay sumasamba sa yaman at kapangyarihan. Hanggat nakikita nila tayong nagniningning, hindi nila iisipin na ang Casa Remedios ay tila isang bahay na gawa sa barahan na malapit ng gumuho. Habang nagaganap ang paghahandang ito,
Nagsimula nang dumagsa ang mga bisita sa ballroom. Ang tunog ng mga kubyertos na nakiskisan, ang halimuyak ng mga bulaklak na tila galing sa isang hardin ng paraiso, at ang mahinang tugtog ng isang quartet ng violin ay bumuo ng isang atmosfera ng wad na kapayapaan. Naroon ang mga asawa ng mga senador, ang mga negosyanteng ang tanging alam ay kumita, at ang mga taong ang tingin sa kawanggawa ay isang paraan lamang para maging tanyag. Sa gitna ng silid, nakatayo si Doña Remedios. Nakangiti sa bawat camera flash na tila ba siya ang pinakamabait na tao sa mundo. Ang bawat bati niya ay puno ng pagkukunyari. Bawat tawa ay may kasamang kalkulasyon. Para sa mga bisita, siya ang huwara ng tagumpay at malasakit. Salamat sa pagdalo, Senator. Ang pondo po natin ngayong gabi ay para sa mga batang nasa lansangan. Dahil alam niyo naman, ang pamilya Remedios ay palaging bukas ang palad para sa mga nangangailangan. Ang sabi ng matanda habang nakikipagkamay, ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ng mga walang alam. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang kakaibang katahimikan ang dahan-dahang kumalat mula sa pintuan ng ballroom. Ang tunog ng mga usapan ay unti-unting naglaho, pinalitang ng mga bulungan na tila isang hangin na nagdadala ng babala. Ang malalaking pinto ng ballroom ay dahan-dahang bumukas, hindi para sa isang waiter o isang pamilyar na politiko. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang makapigil hiningang terno na kulay pilak. Isang disenyo na tila binuo mula sa mga pangarap at paghihigante. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang boses ay walang panghinginig, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang liwanag na mas masakit pa kaysa sa anumang diamante. Sa tabi niya ay isang lalaking nakasuot ng barong Tagalog. Ang mukha ay seryoso at puno ng paninindigan. Napalingon si Doña Remedios. Ang kanyang ngiti ay biglang naging isang maskara ng matinding gulat. Ang hawak niyang baso ng champagne ay tila naging kasing bigat ng 1 tonelada. Ang babaeng iniwan nilang duguang nakakandado sa isang madilim na bodega, ang babaeng itinuring nilang basura, ay nakatayo ngayon sa harap ng buong lipunan, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Hindi makagalaw si Remedios. Ang bawat segundo ay tila 1 taon habang papalapit ang babae sa kanya. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. "Magandang gabi, Ma!" Ang boses ng babae ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at puno ng kapangyarihan. "Sana ay hindi ako huli para sa auction. Marami kasi akong dala, mga bagay na matagal nang nawawala sa pamilyang ito." Tumigil ang babae sa tapat mismo ni Doña Remedios. Ang kanyang presensya ay tila isang apoy na tumutupok sa lahat ng kasinungalingan ng matanda. At sa sandaling iyon, alam ng lahat na ang gabing ito ay hindi magtatapos sa isang donasyon, kundi sa isang pagsabog na wawasak sa lahat ng kanilang itinatago. Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila isang dambuhalang alon na humahampas sa pundasyon ng pagkatao ni Doña Remedios. Nakapayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kolorete ay tila naging isang bitak-bitak na pader sa tindi ng gulat. Ang hawak niyang mikropono ay nangiinig. Naglalabas ng isang mahinang ugong na tila sumasabay sa kaba ng kanyang dibdib. Anong kalapastanganan nito? Ang nauutal na tanong ni Remedios habang pilit na pinapanatili ang kanyang dangal sa harap ng mga kamera. "Guards! Palabasin ang mga taong ito! Hindi sila imbitado sa pribadong pigingma ito!" Ngunit walang gwardyang gumalaw. Sa halip, si Alejandro ay humakbang pasulong. Ang kanyang barong ay tila isang baluti ng katotohanan. "Huwag kang mag-alala, Ma. Hindi kami tatagal. Nandito lang kami para ibigay ang pinaka-importanting donasyon para sa iyong auction. Ang katotohanan." Isang mabilis na hudyat ang ibinigay ni Faustina kay Attorney Lito na nasa gilid ng control booth. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom
Tanging ang malaking LED screen sa gitna ng entablado ang nagbigay ng isang nakasisilaw na liwanag. Ang mga bisita ay napahinto. Ang bawat mata ay nakatitig sa puting screen na tila isang bintana patungo sa impyernong pilit na itinago ni Remedios. Nagsimumulang umalingaw-ngaw ang isang boses mula sa mga dambuhalang speaker. Isang boses na malamig, tila galing sa isang kabaong. Wala siyang silbi, Griselda. Isang pabigat na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang boses ni Doña Remedios ay pumuno sa buong silid. Ito ang pag-uusap nila noong gabi ng bagyo, ang gabi kung saan ang bawat salita ay naging pako sa krus ni Faustina. Nakita sa screen ang isang malinaw na video mula sa isang nakatagong kamera na inilagay ni Tia Rosa sa loob ng opisina. Kitang-kita ang sandali kung saan pilit na pinapipirma ni Remedios ang isang duguang Faustina sa mga pekeng dokumento. Isang matinding singhap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga asawa ng mga senador ay napahawak sa kanilang mga dibdib. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang kumuha ng bawat anggulo ng namumutlang mukha ni Remedios. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ang video na yan. Ang sigaw ni Griselda mula sa ibaba. Ang kanyang boses ay tila isang asong naging matines sa takot. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod ang mga larawan ng mga dokumentong may peking pirma ng ama ni Faustina. At ang pinaka-nakapanghihilakbot sa lahat, ang kuha ng surveillance camera sa labas ng bodega, kung saan maririnig ang tunog ng susi na umiikot. Habang iniiwan ni Remedios at Griselda ang isang nag-aagaw buhay na buntis sa loob ng dilim. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang maskara ng kabutihan ni Doña Remedios ay tuluyan ng nadurog. Nagpakita ng isang anyong puno ng kasakiman at kalupitan. Ang mga taong kanina ay sumasamba sa kanya ay dahan-dahang lumalayo, tila ayaw madungisan ng mansa ng kanyang kahihiyan. Ma? Ito ang huling gabi ng iyong pagpapanggap, ang malamig na sabi ni Faustina habang umaakyat sa entablado. Ang kanyang boses ay hindi puno ng galit, kundi ng isang katahimikang mas nakakatakot. Ang Casa Remedios ay hindi mo pag-aari. Ang bawat sentimo ng yaman mo ay ninakaw mula sa aking ama. At ang bawat patak ng dugo ko sa sahig ng mansyon mo ay humihingi ngayon ng katarungan. Lumapit si Faustina kay Doña Remedios. Hindi niya ito sinampal. Sa halip, kinuha niya ang gintong kwintas na suot ng matanda. Ang kwintas na ginamit na ebidensya para siya ay ipakulong. Dahan-dahan itong hinila ni Faustina. Ang tunog ng pagkapigtal ng kadena ay tila ang huling tibok ng kapangyarihan ni Remedios. Ito ay hindi sayo. Wala kang kahit anong pag-aari sa mundong ito, kundi ang iyong sariling kasamaan. Bulong ni Faustina sa harap mismo ng mukha ng biyenan. Sa gitna ng kaguluhan, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga formal na papel ang pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa carpet ay nagbigay ng isang formal na katapusan sa gabi. Doña Remedios at Griselda Remedios. Ang boses ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Kayo ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa mga kasong falsification of documents, swindling, at frustrated homicide. May karapatan tayong manahimik. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubugbog sa mukha ni Remedios habang nilalagyan siya ng posas. Ang ginto niyang terno ay tila naging isang kulungan, at ang bawat hiyas na suot niya ay naging kasing bigat ng bakal. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga labi ay nanginghinig. Walang tunog na lumalabas. Tanging ang isang anyo ng isang matandang babaeng na wala ng lahat sa loob ng isang iglap. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, napatingin si Remedios kay Alejandro. Ngunit ang kanyang anak ay nakatalikod na. Ang mga braso nito ay nakayakap sa balikat ni Faustina, habang dahan-dahan silang naglalakad palayo sa gitna ng mga naglalagablab na liwanag. Ang toreng garing na itinayo sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho,
Iniwan ang mga Remedios sa gitna ng mga guho ng kanilang sariling kasinungalingan. Ang bawat pinto sa loob ng Casa Remedios ay tila naglalabas ng isang malalim na buntong hininga ng kaluwagan. Ang mansyong dating balot ng takot at bighati ay dahan-dahan ng binabawi ng katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ang bawat sulok na dati ay dinidilig ng luha ni Faustina ay nalinis na ng katarungan. Ang mga gintong kagamitan at mga antigong palamuti ay meron ng mga pulang sticker mula sa bangko. Isang huling hatol sa pamilyang nagdayo ng kaharian. Sa ibabaw ng mga pangarap ng iba, sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Faustina. Hawak niya ang mga legal na dokumentong nagpapatunay na ang lupang ito, ang bawat kanto ng mansyong ito, ay nararapat na ibalik sa kanyang pangalan bilang nag-iisang tagapagmana ni Don Fausto. Tapos na, Faustina, ang mahinang sabi ni Alejandro habang lumalapit sa asawa. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, pero may kalakip na kapayapaan. Wala na silang magagawa. Ang bawat pirma na kinuha nila sa iyo at sa tatay mo ay idineklara ng walang bisa ng korte. Hindi lang ito tungkol sa ari-arian, Alejandro. Ang sagot ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa portrait ni Doña Remedios na ngayon ay nakasandal na sa sahig, puno ng alikabok. Ito ay tungkol sa katotohanang matagal nilang sinubukang ibaon. Isang tawag mula sa labas ng gate ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang pangkat ng mga tauhan mula sa korte at mga abogado ang dumating upang formal na isagawa ang eviction o ang pagpapaalis sa mga huling bakas ng mga Remedios. Sa isang maliit na kwarto sa presinto, bago tuluyang ilipat sa National Penitentiary, pinahintulutan si Faustina na makaharap ang kanyang biyenan sa huling pagkakataon. Ang tanawin ay tila isang mabisang sampal ng tadhana. Ang babaeng dati ay nagniningning sa perlas at seda ay nakasuot na ngayon ng isang kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong lupa na walang kahit anong sigla. Faustina, nene, parang awa mo na, ang gumaralgal na boses ni Doña Remedios. Ang kanyang mga kamay na dati ay marahas na humahablot sa buhok ni Faustina ay nanginginig gayon habang nakakapit sa malamig na rehas. Sabihin mo kay Alejandro na bawiin ang kaso. Ako pa rin ang ina niya. Hindi niya ba naiisip ang sasabihin ng ibang tao? Ang kahihiyang idudulot ito sa pamilya, ang pamilyang sinira ninyo dahil sa pera? Ang malamig na tanong ni Faustina. Walang galit sa kanyang boses. Tila ba kinakausap niya ang isang estranjero na wala ng halaga sa kanyang buhay? Napakadaling banggitin ang salitang pamilya ngayon, ma. Pero nang nakakulong ako sa bodega, nung duguan ako at nagmamakaawa para sa buhay ng apo mo, nasaan ang malasakit ninyo? Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat ng pera. Ang sigaw ni Remedios. Ang kanyang mga luha ay tila mga huling patak ng lason na sinusubukang humingi ng simpatya. Huli na ang lahat para sa pera, ang sagot ni Faustina habang tumatayo. Ang utang na loob na palagi ninyong ibinabato sa akin ay binayaran ko na ng sarili kong dugo. Wala na akong utang sa inyo, Remedios. At kayo? Kayo ang magbabayad sa bawat segundong kinuha ninyo sa akin at sa tatay ko. Lumabas si Faustina sa presinto nang hindi na lumingon pa sa hiyaw at pagsusumamo ng matanda. Sa labas, nakita niya si Griselda na pinaghihinalaan ding sangkot sa mas malaking sindikato ng pagnanakaw ng lupa, nakaupo sa isang tabi. Tulala at tila nawala sa sariling katinuan dahil sa biglang pagguho ng kanyang marangyang mundo. Bumalik si Faustina sa Casa Remedios sa huling pagkakataon. Hindi para manirahan doon, kundi para magpaalam. Pinirmahan niya ang mga dokumento upang ibenta ang mansyon at ang lahat ng laman nito. Ang perang makukuha ay itatalaga niya para sa isang pundasyon na tutulong sa mga biktima ng domestic abuse at human trafficking. Isang paraan upang bigyang buhay ang pangarap ng kanyang ama na tumulong sa kapwa. Alis na tayo?
Ang tanong ni Alejandro, habang karga-karga ang kanilang anak, si Baby Fausto, na ngayon ay malusog na at mahimbing na natutulog. Oo, Alejandro, aalis na tayo sa lugar na ito, ang sagot ni Faustina. Dadalhin natin ang mga alaala, pero iiwan natin ang sakit habang dahan-dahan nagsasara ang malaking gate ng Casa Remedios. Naramdaman ni Faustina ang haplos ng hangin, isang hangin na hindi na may dalang amoy ng bagyo, kundi ng bagong umaga. Ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay tila pagpigtal ng mga huling tanikala ng kanyang kahapon. Ang sikat ng araw na dumarampi sa bintana ng maliit na apartment ay hindi na kasing pait ng mga kidlat sa Casa Remedios. Sa bawat pagmulat ng mga mata ni Faustina, nararamdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang katahimikang hindi nagmumula sa takot, kundi sa kalayaan. Wala na ang amoy ng luma at alikabok. Wala na ang mabigat na presensya ng mga taong ang turing sa kanya ay isang gamit lamang. Sa loob ng 3 buwan, simula nang gumuho ang imperyo ni Doña Remedios, unti-unting binuo ni Faustina ang mga piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang bawat tahi niya sa kanyang makinang panahi ay tila isang paraan ng paghihilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Faustina, handa na ang lahat ng gamit natin, ang sabi ni Alejandro habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang kanyang asawa ay hindi na ang lalaking puno ng pag-aalinlangan. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyong, maging ang haliging kailanman ay hindi na muling matitibag ng kahit anong bagyo. Sigurado ka na ba rito, Alejandro? Ang tanong ni Faustina habang itinitigil ang kanyang pagtahi. Iiwan natin ang Maynila. Iiwan natin ang lahat ng karangyaang dati ay pinangarap ng pamilya mo. Umupo si Alejandro sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Mga kamay na may mga peklat mula sa mga bubog pero puno ngayon ng lakas. Ang karanyaan na walang kapayapaan ay isang malaking bilangguan, Faustina. Mas gusto ko ang mamuhay sa isang maliit na kubo na puno ng pagmamahalan kaysa sa isang mansyon na puno ng kasinungalingan. Ang Palawan ang magiging bagong simula natin. Numiti si Faustina, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Salamat, Alejandro. Salamat sa pananatili sa tabi ko. Kahit nung ako mismo ay gusto na ring sumuko sa sarili ko. Bago sila umalis, isang huling balita ang dumating sa kanila mula kay Attorney Lito. Ang Casa Remedios ay tuluyan na naibenta sa isang investor na gagawing museum ang lugar. Ang lahat ng perang nakuha mula sa benta ay inilagay na sa trust fund para sa anak nilang si Fausto at para sa itinatayo nilang foundation. Si Doña Remedios at Griselda ay kasalukuyan na nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng bilangguan. Mula sa mga balita, ang matandang babae ay hindi na halos kumakausap sa kahit na sino. Tila tuluyan ng nilamon ng sariling anino sa loob ng rehas. Si Griselda naman ay iniwan ng lahat ng kanyang mga kaibigang sosyal at ngayon ay nararanasan ang hirap na dati ay ipinaranas nila kay Faustina. Ang bawat paghihirap nila ay hindi ganti ni Faustina, kundi ang sariling bayad ng tadhana sa kanilang mga ginawa. Isang hapon, bago ang kanilang pag-alis patungong Palawan, pumunta si Faustina sa dalampasigan ng Manila Bay. Pinanood niya ang paglubog ng araw, ang kulay kahel at pulang langit na tila isang huling paalam sa kanyang lumang buhay. Inilabas niya ang isang maliit na puting panyo, ang panyang ginamit niya para punasan ang kanyang mga luha sa Casa Remedios. Dahan-dahan niyang binitawan ang panyo, hinayaan itong tangayin ng hangin patungo sa malawak na dagat. Kasabay ng paglipad ng tilang yon ay ang pagbigtal ng huling hibla ng pot sa kanyang puso. Paalam, Faustina Remedios, ang bulong niya sa hangin. Ngayon, ako na si Faustina, ang anak ni Fausto. Ang babaeng marunong nang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pagbalik niya sa sasakyan, narinig niya ang mahinang tawa ng kanyang anak na si Fausto mula sa loob. Ang tunog ng tawang iyon ay tila pinakamagandang musika sa buong mundo.
Isang pangako na ang susunod na kabanata ng kanilang buhay ay hindi na isusulat sa dugo at luha. Pinaandar ni Alejandro ang sasakyan patungo sa pier. Habang dahan-dahang lumalayo ang mga naglalakihang gusali ng Maynila, nararamdaman ni Faustina ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat milyang layo ay tila paglapit sa lupang pangako. Isang lugar kung saan ang mga sikat ng araw ay hindi na nakakapaso, kundi nagbibigay ng init at pag-asa. Ang bagyo ay tapos na, ang langit ay malinis na, at sa wakas, ang dagat ay kalmado na para sa kanilang paglalakbay. Inilabas ni Faustina ang isang munting panyo mula sa kanyang bulsa, habang pinagmamasdan ang bawat dapit hapon sa baybayin ng Palawan. Ang sikat ng araw ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, isang paalala na pagkatapos ng pinakamalupit na unos, palaging may pag-asang naghihintay sa dalampasigan. Sa isang munting tindahang gawa sa Kawayan at Nara na kung tawagin ay Faustina's Creations, ang bawat hibla ng tela ay tila may dalang kwento ng muling pagkabuhay. Hindi na ito ang mga telang basang-basa ng luha, kundi mga disenyong puno ng kulay at ningning, na tila mga pakpak ng paru-paro na kailanman ay hindi na muling makukulong. Nakaupo si Faustina sa harap ng kanyang makina. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at bihasa sa bawat pagtahi. Wala na ang panghinginig ng takot sa kanyang mga daliri. Ang bawat apak niya sa pedal ay tila isang martsa ng tagumpay. Sa bawat kurbada ng karayom, ibinabaon niya ang lahat ng sakit ng Casa Remedios. Ginagawa itong mga obra maestrang kinagigiliwan ng mga turista at magingin ng mga lokal na residente. Lumapit si Alejandro, may dalang isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang mukha ay masigla. Wala na ang mga anino ng pagsisisi na dating bumabalot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang inumin sa tabi ng asawa at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Ang kanilang ugnayan ay hindi na nakabase sa isang bulag na pagsunod, kundi sa isang wagas na paggalang at pagkakapantay-pantay. May sulat tayo mula kay Tia Rosa, ang sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng kalmado. Sabi niya, maayos ang kalagayan niya sa probinsya. At tungkol naman sa kanila, wala na raw bumibisita sa kulungan. Nakalimutan na raw sila ng mundong dati ay pilit nilang niliyag. Tumigil si Faustina at tumingin sa malayo, sa asul na dagat na tila walang hangganan. Sa loob ng mahabang panahon, ang tanong tungkol sa kapatawaran ay tila isang malaking bato sa kanyang puso. Pero sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Napatawad ko na sila, Alejandro, ang gulong ni Faustina, habang ang kanyang paningin ay nakatutok sa kanilang anak na si Fausto, na masayang naglalaro sa buhanginan kasama ang isang munting aso. Hindi dahil karapat-dapat sila sa tawad ko, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang tanikala, at ayaw ko nang maging bilanggo kailanman. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paglilinis sa bawat alaala ng pait. Ang utang na loob na dati ay ginamit na gilit sa kanyang leeg ay naging isang mahalagang aral, na ang tunay na utang na loob ay utang natin sa ating sarili. Ang utang na mahalin at pahalagahan ang ating sariling dangal bago ang kahit na sino. Natutunan ni Faustina na ang yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa ningning ng mga perla sa leeg. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahang makatulog sa gabi nang walang dalang bigat sa konsensya, at ang makitang lumalaking malaya at puno ng pagmamahal ang iyong anak. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagkukulong sa mga nagkasala, kundi ang muling pagbuo sa sarili mula sa mga guho ng nakaraan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad ang mag-asawa patungo sa dagat. Ang kulay ng langit ay tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Hawak-hawak ni Faustina ang kamay ni Alejandro, habang sa kabila ay hawak niya ang munting kamay ng kanyang anak. Ang Casa Remedios ay isa na lamang malayong panaginip, isang bahagi ng kasaysayang nagpatibay sa kanya.
ngunit hindi na muling magdidikta ng kanyang kapalaran. Sa bawat hakbang nila sa basang buhangin, ang mga bakas ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila nagsasabing, ang nakaraan ay tapos na, at ang kasalukuyan ay isang regalong nararapat na yakapin ng buong puso. Ang dagat ay kalmado na. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. At sa ilalim ng mga unang bituin sa langit, nahanap ni Faustina ang tanging bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong ginto sa mundo. Ang kanyang sariling langit sa gitna ng lupa. Ang bawat bakas ng paa sa basang buhanginan ay dahan-dahang binubura ng tubig. Ngunit ang kapayapaan sa puso ni Faustina ay mananatiling nakaukit na kailanman ay hindi na matitinag ng kahit anong daluyong. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig sa mahabang paglalakbay na ito ni Faustina. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang bahaging iyon, kung saan siya ay duguang nakakulong sa madilim na bodega, habang ang bawat kidlat ay tila humahagupit sa kanyang sugatang katawan, tila nadurog din ang aking puso. May mga sandaling kailangan kong huminto dahil sa bigat ng emosyon. Iniisisip ang libu-libong kababaihan na tulad niya na nakararanas ng tahimik na bagyo sa loob ng sarili nilang tahanan. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay isang pagsasalamin sa katatagan ng bawat Pilipina na marunong lumaban at bumangon mula sa pagkakalugmok. Ang buhay natin ay madalas na ituring na tila isang mamahaling porselana. Maari tayong mabasag sa libu-libong piraso dahil sa kalupitan ng iba. Ngunit huwag nating kalilimutan na tayo rin ang may hawak ng karayom at sinulid. Tayo ang may kapangyarihang tahiin ang mga sugat ng kahapon at bumuo ng isang bagong anyo na mas matibay, mas makulay, at mas may danggal. Ang bawat tahi ng pag-asa ay mas matibay kaysa sa anumang ginto ng mga taong nagtangkang sumira sa atin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Faustina, magagawa niyo rin bang magpatawad para sa inyong sariling kapayapaan? O mas pipiliin niyo ang mamuhay sa anino ng nakaraan? Saan niyo ba pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay habang nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga bagong labang damit, o baka naman nagpapahinga na pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Nais kong marinig ang inyong tinig. Ibahagi niyo sa aming comment section ang inyong mga karanasan o kahit isang munting pagbate. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Nawa ibaunin ninyo ang liwanag ng Palawan sa inyong pagtulog. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Manatili tayong matatag mga kaibigan. Pamagat ng kwento, dangal at karayom. Ang pagbangon ni Faustina. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nga nilikha para sa layuning magbigay ng libangan at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.